kasalukuyan ng mga naging aktibidad ni Acting Provincial Director Police Colonel Dwight E. Alegre mula ika-11 hanggang ika-16 ng Nobyembre dito lang sa PD's in Action. Nitong ika-11 ng Nobyembre taong kasalukuyan, pinangunahan ni Acting Provincial Director Police Colonel Dwight E. Alegre ang flag raising ceremony ng Cavite Police Provincial Office na ginanap sa Camp Brigadier General Pantaleon Garcia, Imus City, Cavite, na kung saan binigyang parangal ang mga piling personahe ng Cavite PNP para sa kanilang makabuluhang nagawa sa kanilang mga unit. Sa kaparehong araw, nakipag-coordinate si Acting PD Police Colonel Alegre kay Miss Eloisa G. Razul, PDRRM Officer, kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Panglalawigan, Honorable Francisco Gabriel Abing Rimulya, Board Member ng 7th District, Honorable Dave Christian R. Chua, Board Member ng 1st District, Honorable Ram Revilla, Board Member ng 2nd District, at Honorable Moritz Season, Board Member ng 6th District ng Cavite bilang paghahanda sa Bagyong Nika na ginanap sa Provincial Capital 13 Martres City, Cavite. Sa kaparehong araw pa rin, pinangunahan ni Acting PD Police Colonel Alegre ang teleconference via Zoom platform ukol sa pre-disaster risk assessment na dinaluhan ng mga Chief of Police ng City at Municipal Police Station at Force Commander ng PMFC kaugnay sa Bagyong Nika. Sa kaparehong araw pa rin, dumalo si Acting PD Police Colonel Alegre sa blessing at ceremonial turnover ng 2 PNP patrol cars at isang SWAT vehicle sa 13 Martres Component City Police Station sa 13 Martres City Hall, Cavite. Nito pa rin ika-11 ng Nobyembre sa pamumuno ni Acting PD Police Colonel Alegre, pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Jason B. Bombasi, Deputy Provincial Director for Administration, ang Unit Performance Evaluation Rating, Counterpart Technical Working Group Meeting at Weekly UP Review na dinaluhan ni Police Major Crispin B. Mangupag, Acting Chief Provincial Plans and Program Unit, kasama ang mga itinalagang UP Focal Person mula sa iba't ibang tanggapan na ginanap sa Mayo Hall, Camp Brigadier General Pantaleon Garcia, Imus City, Cavite. Sa kaparehong araw, nag-courtesy call si Acting PD Police Colonel Alegre kasama si Police Lieutenant Colonel Orlando A. Carag, Officer in Charge ng 13 Martres Component City Police Station, kay Honorable Gemma Lubigan, City Mayor ng 13 Martres City, at kay Honorable Bobby Monterhermoso, Vice Mayor ng 13 Martres City, Cavite. Samantala, nag-courtesy call din si Police Lieutenant Colonel Sharon L. Fabros, Chief ng Cavite Provincial Forensic Unit, kay Acting PD Police Colonel Alegre sa Camp Brigadier General Pantaleon Garcia, Imus City, Cavite. Nitong ika-12 ng Nobyembre, dumalo si Acting PD Police Colonel Alegre kasama ang provincial staff at Chief of Police ng City at Municipal Police Station sa PNP Command Conference via Zoom na pinangunahan ni Police General Romel Francisco D. Marbil, Chief Philippine National Police na ginanap sa Mayo Hall, Camp Brigadier General Pantaleon Garcia, Imus City, Cavite. Nito lamang ika-14 ng Nobyembre, pinangunahan ni Acting PD Police Colonel Alegre ang pagpapaigting ng seguridad sa pagbisita ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Tagaytay City, Cavite. Sa kaparehong araw, sa pamumuno ni Acting PD Police Colonel Alegre, dumalo si Police Lieutenant Colonel Jason B. Bombasi, Deputy Provincial Director for Administration, sa 2023 Economic Performance Cavite Provincial Products Account Dissemination Forum na pinangunahan ng Philippine Statistic Authority na ginanap sa The Bailey Hotel, Barangay Manggaan, General Trias City, Cavite. Nito pa rin ika-14 ng Nobyembre, dumalo si Acting PD Police Colonel Alegre sa 4th Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development Meeting para sa taong 2024 na ginanap sa Mayo Hall, Camp Brigadier General Pantaleon Garcia, Imus City, Cavite. Sa kasunod na araw, sa pamumuno ni Acting PD Police Colonel Alegre, pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Jason B. Bombasi, Deputy Provincial Director for Administration, ang pagpapaigting ng seguridad sa pagbisita ni na Senator Francis Tolentino at Attorney Benjamin C. Avalos Jr. sa lungsod ng Carmona at bayan ng Silang, Cavite. Sa kaparehong araw, nag-courtesy call si Acting PD Police Colonel Alegre kasama si Police Lieutenant Colonel J. B. Mardera, Officer in Charge ng General Trias Component City Police Station, kay Honorable Luis Alandi Junjun Ferrer, the 4th City Mayor ng General Trias City.
Nito lamang 16 ng Nobyembre taong kasalukuyan, sa pamumuno ni Acting PD Police Colonel Dwight E. Alegre, nagsagawa ng accounting ang lahat ng tauhan at reactionary standby support force ng Cavite Police Provincial Office na ginanap sa Cavite PPO Covered Court, Camp Brigadier General Pantaleon P. Garcia, Imus City, Cavite upang matiyak ang kakayahan at kahandaan ng mga personahe sa posibleng pananalasan ng bagyong Pipito. At para naman sa operational accomplishment ng Cavite Police Provincial Office, sa kampanya kontra wanted person ng Cavite PNP ay nakaaresto ng 10 most wanted person at 29 na other wanted person. Sa kampanya kontra illegal gambling, ang Cavite Police Provincial Office ay nakapagsagawa ng may kabuuang 8 operasyon at nakapagtala ng 23 na aresto. Sa kampanya kontra illegal na droga, ang Cavite PPO ay nakapagsagawa ng kabuuang 22 operasyon at nakapagtala ng 27 na aresto na kung saan nakakumpiska ng 27.80 gramo ng shabu at 10 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng 202,278 pesos. At yan ang weekly operational accomplishment ng Cavite Police Provincial Office at mga naging aktibidad ni Acting PD Police Colonel Dwight E. Alegre. Para laging updated, tumutok lang dito sa PD's in Action. Sa Region 4A, ang uso ng police